Good morning, class. So this is Teacher Ronald. So for today, I will be teaching you how to solve for the surface area of a square pyramid. No? So as you can see, class, meron pong illustration po dito. No? Ayan, yung object na to, we call this one square pyramid. No? Yung object na yan, class. So, yan po yung surface area po niyan yung isusolve po natin. So ano ba ibig sabihin surface area? Yung pinakabalat ng object na yan. So ano ba ibig sabihin ng balat? Yung mga outside surfaces ng object na yan, yung pinaka labas na part ng object na yan. So yun yung surface area niya. So ano bang formula na gagamitin natin dito sa pagkukompute ng surface area ng square pyramid? So ito yung formula, class, no, na gagamitin natin. So yung area, class, na gagamitin natin, ito. Ayan. So, yung sa baba po, yung S sub A, o yung SA equal to S squared plus 2SL. So, yan po yung surface area ng square pyramid. So, ano ba ibig sabihin, class, ng S squared? Yung S squared, class, yung area ng nasa baba. Itong nasa babang side. No? So, yan ang area niya. Plus yung 2SL. Ano ibig sabihin ng 2SL? Yung 2SL, class, yung total area na po yan, yung nakatagilid na parang triangle na yan o parang pyramid na apat na bahagi, no? So yan, yung apat na yan, class. Pag tinotal mo lahat yung surface area niyan, equal lang yan sa 2SL. So ano ba ibig sabihin ng S? Yun yung, class, yung side na ito, yung sa baba, yung pinaka haba ng isang side ng nasa baba, class. No, square kasi yung baba nito, class, square. No, so ang ibig sabihin ng S, yung isang side lang ng square na yan. Then yung L naman, class, yun yung slant height, yung patagilid na height ng pyramid na to, class. So ano ibig sabihin ng patagilid? Yung nakalihis, no? Ayan, nakapalihis na height. So yan po yung L niya, class. So yan ang L. So kung titingnan po, so ang ibig sabihin, class, ng L, equal niya sa, class, kung ito yung ating square pyramid, no? Ayan. Kung ito yung ating square pyramid, yung L, class, itong patagilid na yan, yun yung slant height. While yung nakatayo naman na perfectly, yan po ay H yung tawag, class. Height talaga yan sa, class. Pero yung L, class, ito yung nakatagilid na part ng pyramid. So yung L na yan. So yan ang ibig sabihin niyan, class, no? So yan yung L, no? So, ito nga po yung formula, class, na gagamitin na sa pag-compute ng surface area, yung S squared plus 2SL. So, yun. Papasadahan muna natin, class, kung saan ba nanggaling itong mga formula na to. Yung surface area equals to S squared plus 2SL. No? So, ang S nga, class, kanina, doon nga po yun sa pyramid mismo, sa base ng pyramid. So, square kasi yung base ng pyramid, class. No? So, ang ibig sabihin ng S, class, no? Yun yung isang side ng square, no? So yun ibig sabihin ng S. While yung L naman, kanina nga sinabi ko, yun yung slant height, yung nakatagilid na height, no? So yan ang form. Simple lang, class, yung formula niya, ano? Then ang L nga lang, class, no? So ang L kasi, class, ay may special na formula which is galing sa Pythagorean theorem. Kasi nga patagilid siya, class, hindi siya simpleng height lang, kundi slant height kasi siya, class, no? So yung L kasi, class, ay nanggaling siya sa Pythagorean theorem na ganito. L squared equal siya sa H squared plus S over 2 squared. So yan po ang formula ng L. Tapos, class, kung gusto mong kuhanin yung pinaka-value ng L mismo, no? Siyempre, kung nagbigay naman ng height, nagbigay din naman ng S, isa-substitute mo na lang yung height saka S doon sa formula. O pag nag-substitute mo na, so let's say, na-substitute mo na lumabas yung H squared mo, let's say sabi natin 25. Tapos yung S divide 2, siyempre, i-divide mo yan. So let's say, ang S natin is 5. So, divide 2, 2.5. No? So, squared. Ganyan. So, ang L squared mo, class, equal yan sa 25 plus yung sagot ng 2.5. No? Pag ito-total mo muna yung dalawa. Pag tinotal mo yan, so let's say, ang total niya is, let's say, class, is 250. Yun ang total. Let's say, 250 lang yan sa class. Ayan. Then, para makuha mo yung pinaka-final sagot ng L, class,
So, para matanggal yung exponent na yan, no, na nandyan sa L, dapat kasi L na lang, no. So, para matanggal yung 2 na yan class, mag-multiply tayo dyan class ng exponent din na 1/2. Reciprocal ng 2 para ma-cancel yung 2, para L na matitira. So, pagka ginawa mo yung class, it will become square root ng 250. So, yan yung mangyayari dyan class. So, ang L mo ay square root ng 250. Kung ano yung sagot ng square root ng 250, yun ang L mo class. So, ganyan po ang pag-compute ng L. Ang L class ay may sariling formula. Kasi nga, slant height siya. Hindi siya yung ordinary height lang. Nakaslant kasi siya. So, kaya siya ay under ng Pythagorean theorem. Yung slant height na yan. So, ayan. Then, proceed tayo class sa unang sample natin. How to solve for the surface area ng ayun nga, ng pyramid na to. No? So, sample number 1 class, sabi dito class, a square pyramid displays has a base and edge of 6 cm. So, ayan. So, ano ba ibig sabihin ng base edge na 6 cm? Ay, ibig sabihin ng base edge na 6 cm class, yung class, yung sa baba, ito, kung meron tayong square pyramid na ganito, ganyan, ganyan. Ito, S yan, yung ganitong haba, S yan, no? Ito namang nakatagilid, L naman yan. While yung pataas naman, H naman yan, yung ganyan, no? So, yan ang ibig sabihin class ng S. Then, vertical height. May vertical height din siya class na 4 cm. Pero hindi natin gagamitin yung vertical height sa surface area kasi L ang gagamitin natin. Tapos, nabigay din siya ng slant height, which is 5. So, 5 daw yung slant height. 5 cm. Tapos, yung S na to class is 6 cm yan. So, yan. So, anong gagawin mo dyan? Isa-substitute mo na lang yan sa class sa formula. So, ito magiging sagot ng question number 1. So, ayan nga. Yung given na yun, isa-substitute mo lang siya class sa formula para ma-compute yung area. Area ba ng alin ang pinapakompute sa number 1 kanina? Area lang siya class ng nakatagilid. No? So, yun. Area lang siya class ng tagilid. Hindi yung buong area ng object ha. Yung nakatagilid lang na part class. So, yan. So, ano ba ibig sabihin ng nakatagilid na part? Yun nga class, yung ganito lang. Yun yung ito lang, yung side lang nito, yun yung area niya class. So, ano bang area niyan? So, yan. So, ang area class ng nakatagilid na yan, 4 kasi yung class eh, 4 lahat siya. So, pag gusto mong kunin yung area niyan, slant na surface area, equal yan sa 2SL ang formula niya class. So, yun nga, 2SL. So, yan. So, substitute mo na lang class and you will get ito, 60 cm. So, ang sagot class is 60 cm using itong formula na to. So, ang ibig sabihin ng 60 cm class squared, yan na yung area ng buong 4 na side ng pyramid. Ayan. Then, punta tayo class sa example number 2. So, example number 2, closed square pyramid paperweight has a base edge of 5 cm. And so, ang class, meron siyang binibigay, no? So, ang base edge daw, siyempre, pag sinabing base edge is yung sa baba, S. Yan. So, 5 cm yan. No? Then, ang slant height daw, nagbigay na agad siya ng L, no? Which is 7 cm. Pag nagbigay na agad siya ng L class, hindi ka na magkukompute ng kanina na may L squared pa. Hindi na ganun, no? Rekta mo na siyang isa-substitute kasi nga L naman na agad, slant height naman na agad ang binigay niya class. So, ayan. So, sabi dito, find the total surface area. O, pag total surface area class, ano bang formula na gagamitin? Ganito, SA equal yan sa kanina, S squared plus 2SL. Ito naman po ay total surface area ng pinaka-pyramid na mismo, yung buong pyramid na yung sa baba at saka yung 4 na gilid class. Ito na yung gagamitin mong formula for the total surface area. Yan class ha. So, I do believe na intindihan nyo naman yan siya class. So, ito nga po yung magiging solution ng sample number 2. Ayun o. So, ito yun. Yan na nga yung ginamit ng formula yung sinabi ko class, no? Ayun. So, gagamit lang kanina class ng surface area na ganyan. S squared plus 2SL. So, ito yun. Ito yung formula na nakikita nyo sa gilid class. Then, pag sinolve mo yan sa class, you will get 95, no? So, 95 cm squared. So, yan ang makukuha mong surface area ng
buong object lang na yung class, no? So, ayan po. So, yan po ang ibig sabihin ng question number 2. And for the question number 3 class, sabi dito, a square pyramid-shaped Christmas parol has a square base and width side 32 cm and a slant height of 35 cm. Ayan. So, ano bang given dito sa sample number 3 na to? So, nagbigay na siya class ng side, base side class. Nagbigay siya ng base side. Ayan. So, yung base side niya class, S yon. Ang S niya is 32. Tapos, nag-slant height na rin siya class. Nagbigay na siya class ng slant height. L yan. So, ang L niya is 25 centimeter. So, ayan. So, ano bang tinatanong ng problem? So, how much decorative paper is needed to cover the 4 triangular faces? So, ibig sabihin class, kung decorative paper na magka-cover lang ng 4 triangular faces, ano ba ibig sabihin ng triangular faces? Yung mga patatsulok lang nito class, yung pa-triangle na faces, yan lang ang gusto niyang ipa-compute na area. So, hindi nakasali yung baba class. Hindi na isasali yung baba, no? Hindi mo na isasali yung baba. So, ibig sabihin, kung itong 4 lang na yan, na mga triangles, ang area niyan class, no? So, L surface area, no? Ang area niyan class is 2SL lang. So, yan lang area lang ng 4 na yan na class, na sides na naka-triangle. Then, ito na nga yung solution ng sample number 3 na yung class, no? Ayan, gagamit ka lang ng kagaya ng sinabi ko kanina. Ito nga yung formula niya class. 2SL, no? So, yan lang. Surface area is 2SL. Ito yun, no? So, lateral surface area is equal to 2SL. Since may mga given naman na may nagbigay na siya ng S, nagbigay na rin naman siya ng L class, you can directly substitute it sa formula, then solve. Yun na yun, no? So, proceed tayo class with sample number 4. So, sample number 4 class, ganito. Sabi dito, a square pyramid has a base edge of 10 cm. Ano ba ibig sabihin ng base edge? Yung sa baba class. Ito, yung nasa square side niya sa baba. Yung ganyan. So, ganyan. Di ba magaganyan pa yan? Ayan. So, ang ibig sabihin ng 10 class, ito yun. 10 cm yung ganyan. Then, a vertical height. Hindi siya nagbigay class ng slant height. Instead, nagbigay siya class ng vertical height na 12 cm. Ayan. So, wala siyang L. Hindi siya nagbigay ng L. So, kung wala siyang binibigay na L, magkukompute siya class ng L. So, paano makukumputin yung L galing dito? So, madali lang. Kasi nga may formula naman na yan class. So, kung magkukompute ka ng L class using yung formula, gamit ka ng ganito. L squared equal yan sa H squared plus S over 2 squared. So, yan. Then, may given naman. May H ka magagamit. So, let's say ang H mo is class kanina, ang height 12 squared. Naka-centimeter yan na. Tapos yung S mo, ito yung base 10. O 10 divide 2 na naka-squared. So, ayan. So, ang L squared, 12 times 12, 144 I think. No? So, ayan. Then, plus 5 squared, 25. Let's say 144 plus 25. Ayan. So, let's say, yun. So, para makuha mo yung total mo muna yan lahat. Pag na-total mo na, let's say na-total mo na yan. Pag na-total mo na yan class, then i-square root mo yan. Kunin mo yung square root niya para makuha mo yung pinaka-final answer ng L. Square root kasi yan. Kunin mo yung square root ng 144 plus 25. So, yan. So, yan na po yung magiging L class, no? So, yan. Square root mo lang yan sa class. Then, pagka may L ka na, yun nga. Readily available na po yung sagot since meron ka ng L. So, ito yung solution for the number 4. Yun. Yun nga, gumamit siya ng Pythagorean theorem dito class. Ano yan? Para makuha yung L. Then, nakuha na yung L class. Ang L niya is 13 cm squared ng sagot. Ayan, 13 cm squared yung sagot ng L. Then, para makuha mo total surface area, i-substitute mo na lang sa formula. No? May sariling formula kasi ang surface area class, no, na total. Equal yun sa S squared plus 2SL. Ang problema nga lang, magkukumpit ka muna ng L. Yun yung gumagamit ka ng Pythagorean theorem sa L class. So, ayun class. So, I do believe na intindihan niyo po yan siya class. No? Ayan. Then,
For the last part class, ito na ay magiging seatwork number 9. No? So ito po ay sasagutan sa yellow paper na lang. So intindihin na lang po ng maigi yung atin pong question. Kukopyahin yung question class ha, then sa baba po niya, lalagay mo po doon yung solution mo sa yellow paper lang. So that's all for today class. Ingat po lahat, lalo na medyo hindi po maayos yung ating panahon. No? So ingat po lahat, stay safe. So thank you so much for listening. So thank you. That's all class. Thank you po.